ang kuba at ang prinsesa. Kaya kong pagalingin ang hari. Noong unang panahon sa isang kaharian na kumikislap sa liwanag ng araw, nakatayo ang marangyang palasyo ni Haring Enrico. Ang mga pader nito ay kumikinang at ang mga fountain ay tila kumakanta. Ngunit sa likod ng magagandang kurtina at nakasarang pintuan ng palasyo, naging mabigat ang hangin. Tahimik ang paligid at ang buong kaharian ay nababalot ng takot. Si Haring Enrico ay nagkasakit ng malubha. Nakahiga siya sa kanyang kama na may seda at satin, subalit unti-unting nanghina ang kanyang katawan at patuloy na bumabagsak ang kanyang kalusugan. Tila may madilim na ulap na bumabalot sa kanyang katawan. Mahina niyang tinanong kung doon na ba magtatapos ang kanyang buhay at kapighatian. Ginawa ng palasyo ang lahat upang pagalingin ng hari. Ang mga manggagamot ay naghanda ng mga halamang gamot at mainit na paliguan na may amoy rosas. Ngunit kahit anong gawin nila, hindi gumaling ang hari. Lalong nanghina si Haring Enrico at ang buong palasyo ay parang kandilang malapit ng mamatay. Sa pinakamataas na tore ng palasyo, naglalakad si Prinsesa Lucinda habang nag-aalala. Ang kanyang damit ay puno ng perlas at maganda, ngunit mabigat ang kanyang puso. Tinawag niya ang kanyang mga ministro at iniutos na buksan ang palasyo para sa lahat ng manggagamot mula sa iba't ibang lupain. Ipinahayag ni Prinsesa Lucinda na pakakasalan niya ang sinumang makapagpapagaling sa kanyang ama. Ngunit kung mabibigo ang manggagamot, sila ay palalayasin sa kaharian. Kahit matapang ang kanyang boses habang nagsasalita, lihim siyang napaiyak. Natatakot siya sa maaaring mangyari kung mamamatay ang kanyang ama. Biglang napuno ang palasyo ng mga kariton at manggagamot mula sa iba't ibang lugar. Nagdala sila ng mga kahon ng pulbos at lumang aklat ng medisina. Sinubukan nilang gamutin ng hari sa maraming paraan. Ngunit isa-isa silang nabigo at umalis nang hindi nagtagumpay. Malayo sa palasyo, sa isang tahimik na nayon, naglalakad ang isang kakaibang nilalang. Siya ay isang kuba na nakasuot ng magarang damit. Ang kanyang likod ay baluktot at siya ay saksakan ng kapangitan ng mukha. Kaya iniiwasan siya ng mga tao saan man siya pumunta. Lumalapit ang kuba sa mga babae sa mga tindahan at palengke. Humihingi siya ng isang halik bilang kapalit ng isang mahalagang medalya. Binubuksan niya ang maliit na kahon na may kumikislap na esmeralda at ruby. Ngunit tumatanggi ang mga babae at mabilis na lumalayo. Isang mapagmataas na babae ang tumingin sa kuba at nagsalita ng may pagmamataas. Sinabi niyang hahalikan lamang niya ang lalaki kung ito ay isang gwapong prinsipe. Ngumiti lamang ang kuba habang hawak ang kanyang kahon na may medalya. Iniwan siya ng babae at naglakad palayo habang ang mga tao ay patuloy na umiiwas. Isang araw, napadaan ang kuba sa harap ng palasyo. Napansin niya ang malaking poster na nakapaskil sa isang poste malapit sa pintuan ng palasyo. Nakasaad dito na pakakasalan ni Prinsesa Lucinda ang sinumang makapagpapagaling kay Haring Enrico. Ngunit kung may mangyaring masama sa hari, sila ay parurusahan. Matapang na naglakad ang kuba papunta sa marangyang palasyo. Dinaanan niya ang mga gwardya na may espada at mga estatwang leon na gawa sa marmol. Pumasok siya sa loob ng malaking pintuan ng palasyo kung saan kumikislap ang mga chandelier na parang mga nagyayelong araw sa kisame. Nagtaka ang mga ministro at reyna nang makita ang isang kuba sa loob ng palasyo. Nagtanong sila kung ano ang ginagawa ng isang pangit na lalaki sa lugar. Ngunit matatag ang sagot ng kuba. Sinabi niyang gagamutin niya ang hari at pakakasalan ang magandang prinsesa.
Tinanong ni Prinsesa Lucinda ang kuba kung kaya ba talaga niyang pagalingin ang kanyang ama. Makikita sa kanyang mga mata ang pag-asa at desperasyon. Sumagot ang kuba na kaya niya, ngunit nais niyang malaman kung tutuparin ba ng prinsesa ang pangakong pakakasalan ang sino mang makapagpapagaling sa hari. Humiling ang kuba ng kakaibang bagay upang gamutin ang hari. Inutusan niyang dalhin sa palasyo ang 3 malalaking elepante. Nagulat ang mga ministro sa kakaibang kahilingang ito, ngunit pumayag sila dahil desperado silang mailigtas ang buhay ng hari. Inilagay ng kuba si Haring Enrico sa ibabaw ng mainit na tiyan ng elepante sa loob ng 30 minuto habang tahimik na naghihintay ang lahat. Paglabas ng hari, unti-unting nakakalakad na ito at maaliwalas na ang mukha. Nakaramdam siya ng init at lakas na matagal nang nawala sa kanyang katawan. Inulit ng kuba ang kakaibang paggamot sa loob ng 3 araw. Unti-unting bumalik ang lakas at kulay ng mukha ni Haring Enrico. Sa 3 araw, tuluyang gumaling ang hari. Nawala ang lahat ng sakit at mukhang bata siyang muli, kaya nagdiwang ang buong palasyo. Kinabukasan, bumalik ang kuba upang hingin ng pangako ng prinsesa. Matatag siyang nakatayo sa ilalim ng mga watawat ng kaharian. Ngunit umatras si Prinsesa Lucinda. Ayaw niyang pakasalan ng kuba kahit siya ang nagligtas sa kanyang ama. Pinalabas ng mga gwardya ang kuba mula sa palasyo. Umupo siyang mag-isa sa malamig na sahig sa labas ng tarangkahan. Malungkot niyang naisip na gumaling ang hari, ngunit hindi tinupad ng prinsesa ang kanyang pangako. Isang mahirap na mag-ina ang dumaan sa labas ng palasyo. Ang batang babae ay umaakay sa kanyang bulag na ina habang naglalakad. Napansin ng batang babae ang umiiyak na kuba at agad siyang naawa sa kalungkutan nito. Lumapit ang batang babae sa kuba nang walang takot. Hindi siya tumawa o lumayo tulad ng ibang tao. Tahimik niyang hinalikan ang pisngi ng kuba bilang tanda ng kabutihan at awa sa kanyang kalungkutan. Biglang kumislap ang liwanag mula sa langit. Unti-unting nagbago ang anyo ng kuba sa harap ng batang babae. Ang baluktot niyang likod ay tumuwid at naging isang gwapong prinsipe na parang buhay na estatwa. Mula sa balkonahe ng palasyo, nakita ni Prinsesa Lucinda ang lahat ng nangyari. Nagulat siya nang makita ang kuba na naging prinsipe. Sinabi ng prinsipe na siya si Prinsipe Jorge at ang halik ng batang babae ang nagbalik sa kanyang tunay na anyo. Mabilis na tumakbo si Prinsesa Lucinda palabas ng palasyo. Tinawag niya si Prinsipe Jorge at hiniling na bumalik siya. Ngunit matatag ang prinsipe, nangako siyang pakakasalan ang mabait na batang babae na tumulong sa kanya. Sa kaharian ni Prinsipe Jorge, sinabi sa ama ang nangyari at nagalit si Haring Teodorico. Pinaghanda ni Haring Teodorico ng hukbo upang turuan ng aral sina Haring Enrico at Prinsesa Lucinda. Nagtagpo ang 2 hukbo sa isang malawak na lupain. Kumislap ang mga espadang bakal sa maliwanag na langit. Matapang na lumaban sina Prinsipe Jorge at Napeli sa gitna ng digmaan. Sa kabilang panig, naroon sina Haring Enrico at Prinsesa Lucinda. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, nahulog si Napeli sa kanyang kabayo at natanggal ang kanyang suot na armor sa ulo. Nang matanggal ang suot na armor sa ulo ni Napeli, lumitaw ang kanyang asul na buhok. Ito ang tanda ng dugong maharlika ng pamilya ni Haring Enrico. Biglang napagtanto ng hari ang isang matagal ng lihim tungkol sa kanyang nawawalang anak. Sumigaw ng malakas si Haring Enrico. Itigil ang labanan at huminto ang mga sundalo. Lumapit si Haring Enrico kay Napeli at niyakap niya ng mahigpit. Sinabi niyang siya ang matagal na niyang nawawalang anak.
Nagulat si Prinsesa Lucinda nang marinig ang I had to katotohanan protect her, iyon Lucinda. sa gitna ng She is digmaan. family. Natapos ang digmaan ng walang karagdagang dugo. Nagkasundo ang mga pamilya at natutunan nila ang mahalagang aral tungkol sa kabutihan at pagpapatawad. Sina Feli at Prinsipe Jorge ay namuhay ng masaya habang si Prinsesa Lucinda ay nagbago at nagsimulang tumulong sa mahihirap ng kaharian. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, nagbago ang puso ni Prinsesa Lucinda. Hindi na siya ang dating mapagmataas na prinsesa na kinakatakutan ng mga tao sa kaharian. Araw-araw siyang lumalabas sa harap ng palasyo upang magbigay ng tinapay at pagkain sa mga mahihirap. Ngayon ay lagi siyang nakangiti at magiliw sa bawat taong kanyang nakakasalamuha. Unti-unting minahal ng mga tao si Prinsesa Lucinda dahil sa kanyang kabutihan. Ang prinsesang minsang puno ng kayabangan ay naging mapagpakumbaba at mapagmahal sa kanyang nasasakupan. At sa bawat tinapay na kanyang ibinibigay sa mga nagugutom, naaalala niya ang aral ng buhay na nagbago sa kanyang puso magpakailanman. Sa kaharian ni Prinsipe Jorge at Prinsesa Nafeli, naging payapa at masaya ang buhay ng mga tao. Ang bagong mag-asawa ay namuno ng may kabutihan at katarungan. Mahal na mahal sila ng mga mamamayan dahil sa kanilang kabaitan. Madalas silang makita ng mga tao na naglalakad sa bayan, nakangiti at nakikipag-usap sa kanilang nasasakupan. Hindi nagtagal, nagkaroon sina Prinsipe Jorge at Prinsesa Nafeli ng isang gwapo at malusog na anak na lalaki. Ang buong kaharian ay nagdiwang sa pagdating ng maliit na prinsipe. Lumaki ang bata sa isang kahariang puno ng pagmamahal at kabutihan. At ang kwento ng Kuba na naging prinsipe ay naging alamat na ipinapasa sa bawat henerasyon.